Kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay Kaalam PH. So meron itong pamagat na ex-DPWH Yusek Cabral dadaan sa DNA test sa natagpuang labi, pahayag ni Sec Remulla. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na din bahalang umusga, no? So I know sobrang viral ito ngayon kasi yung tao mismo, di ba, na parang big time din or big fish, di ba, na may tuturing about sa flood control issue na to sa bansa natin. So bago natin simulan, Kaalam PH, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga ka-noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin pagkaagkawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, ex-DPWH Yusek Cabral dadaan sa DNA test sa natagpuang labi, pahayag ni Sec Remulla. Kasi parang usap-usapan ngayon yung fake death, though pa lang naman siya, speculation. So tingnan natin. So Kaalam PH Filipino, like, comment, share, subscribe, stop. Para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. We are now going to mandate an autopsy and a DNA test para sigurado talagang ang manner of death, kung may foul play o wala. Sa mga nakaraang araw, umugong ang balita tungkol sa pagkamatay ng dating DPWH Yusek, Maria Catalina Cabral. Hindi ito simpleng balita lang ng isang taong natagpo ang patay dahil kasama sa kwento ang mga tanong tungkol sa lugar na pinangyarihan, Grabe, sa mga taong no? huling nakasama niya at sa mas malaking isyong matagal ng kinakaharap ng gobyerno. Habang ang iba ay agad nagbigay ng sariling hinala, ang mga autoridad naman ay nananawagan ng maingat at malinaw na investigasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mahalagang detalye ang lumabas. Isa sa ilalim pa sa DNA test ang mga natagpo ang labi upang masigurong siya nga talaga iyon. Pero bakit kailangan pa ito at ano ang sinasabi nito sa direksyon ng investigasyon? Pero bago po ang... Well, siguro para hindi makatakas din yung mga big fish talaga, yung mga masterminds, Kasi yun lang naman talaga yung pinaka main reason kung bakit kaya nga parang nire-request yung autopsy, 'di ba? Yun nga lang, nakakalungkot yung family, nag-refuse sila na i-under autopsy yung si Cabral. But yeah, tuloy mo na. lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Yun. Maraming salamat po. Balikan natin ang mga pangyayari base sa mga inilabas na impormasyon. Ayon sa ulat, si Yusek Cabral ay bumiyahe at dumating sa Camp 5 sa Cannon Road. Doon siya ibinaba ng kanyang driver. Hindi raw ito bigla ang desisyon dahil malinaw ang utos niya na iwan siya roon. Bumaba siya ng sasakyan na parang may titingnan lamang o iinspeksyonin sa lugar. Ayon sa driver, normal na raw itong ginagawa ni Cabral kaya wala siyang nakitang kakaiba sa kilos nito. Matapos siyang ibaba, umalis na ang driver. Pagdating ng bandang alas 5 ng hapon, bumalik ang driver sa hotel kung saan sila dapat magkikita muli. Ang iniisip niya, Pero din talaga, di mo pa rin talaga mawawala na maisip na itong si driver din is parang kinahinala din siya kasi yun nga yung sinabi niya na hindi ito parang normal na or parang hindi ito first time lang na nangyari na nagpapaiwan siya diyan. 'Di ba? Kasi parang words lang ni ni driver. Kumbaga parang siya na lang yung makakapagsabi niyan kasi yung tao nga is wala na nga, tsugi na nga si Cabral, 'di ba? So walang magpapatunay sa sinasabi ng driver. Kumbaga it's his word, 'di ba? So yeah, parang I think ito din yung isa sa reason talaga kung bakit hindi din satisfied talaga yung taong bayan. baka bumalik na roon si Cabral ng mag-isa. Ngunit wala siya sa hotel. Dito na nagsimulang mag-alala ang driver kaya kalaunan ay inireport na niya ang pagkawala nito sa mga autoridad. Hindi nagtagal, bandang alas 8 ng gabi, may natagpo ang katawan sa ilalim ng isang bangin sa parehong lugar. Ayon sa paunang sukat, ang lalim ng bangin ay humigit kumulang 20 hanggang 23 metro mula sa kalsada. Nang matagpuan ang katawan ay wala na itong malay. Tsaka nung binalikan niya ba doon sa lugar mismo, 'di ba? Hindi niya ba naisip na tingnan sa baba kung meron bang nahulog doon or tao doon? Or ba, hindi ba siya visible sa taas? 'Di ba? Kasi parang 'di ba sinabi niya na pumunta na agad siya doon sa tinutulugan or hotel ba yun? Something like that. Tapos bumalik na lang siya para i-report sa police. Wala lang. At hindi na tumutugon.
Dinala pa ito sa ospital, ngunit idineklarang patay pagdating pa lamang. Dahil dito, agad na pumasok ang mga tanong kung aksidente ba ang nangyari o kung may ibang salik na dapat tingnan. Sa ngayon, sinasabi ng mga autoridad na wala pang malinaw na palatandaan ng foul play base sa unang ulat, ngunit hindi pa rin ito itinuturing na tapos na usapin. Ayon kay Justice Secretary Remulla, patuloy pa ang isinasagawang autopsy sa mga labi. Kasama rito ang DNA test upang masigurong ang natagpuang katawan ay talagang kay Yusek Cabral. Bagamat sinabi na kinilala na ito ng pamilya, iginiit pa rin ng kalihim na hindi pa rin ito sapat para sa isang masusing investigasyon. Tama. Kailangan aniya ng malinaw at siyentipikong patunay, lalo na kung may posibilidad ng panlilinlang o iba pang komplikasyon sa kaso. Kasabay ng investigasyon sa pagkamatay, nilinaw din ng kalihim na hindi titigil ang usapin ng pananagutan. Ayon sa kanya, ang pagkamatay ng isang tao ay hindi nangangahulugang titigil na ang proseso ng hustisya. Kung may Tama naman. Pero I think ano naman to may malaki siyang impact. 'Di ba? Yung pagkawala ni Cabral, 'di ba? Yung nahihirapan nga tayo 'di ba? Hulihin yung mga mastermind talaga na nandyan pa si Cabral. What more na lang kung wala na siya, 'di ba? So mahihirapan na tayo na tumbukin yung iba. May mangilan-ngilan pa rin naman, 'di ba, na dadali tayo diyan. Pero like hindi siya ganun kadali na. 'Di ba? Yung sa naman, yung 'di ba nire-request na nila yung mga gadgets, yung mga cellphones. Baka nandun kasi nakalagay. So, yeah. siya ng katiwalian, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa pondo ng bayan, hahabulin pa rin ito ng gobyerno. Aniya, layunin ng Estado na mabawi at maibalik sa taumbayan ang anumang perang napatunayang ninakaw. Tama. Sa ngayon, hinihingi rin ng mga investigador ang access sa mga personal na gamit ni Cabral tulad ng kanyang cellphone at mga computer. Ayon sa ulat, nasa pamilya muna ang mga ito at kukunin lamang sa tamang proseso gaya ng pagkuha ng subpina mula sa mga kinauukulang ahensya. Inamin din ng mga autoridad na may mga naging kakulangan sila sa unang paghawak sa lugar kung saan natagpuan ang katawan, ngunit sinisikap na raw nila ngayon na mabawi ang lahat ng posibleng ebidensya. Kasunod nito, nilinaw rin ng mga autoridad na marami pa ring bagay ang hindi pwedeng pangunahan ng kahit sino. Ayon sa pahayag ng kalihim, hindi raw niya maaaring sabihin kung ano ang naging kalagayan ng isip ni Yusek Cabral bago nangyari ang lahat. Wala raw sapat na basehan para magsabi kung siya ba ay may pinagdadaanan o wala. Ang ganitong mga hinala, ayon sa kanya, ay mga palagay lamang at hindi dapat ituring na katotohanan hanggat wala pang malinaw na ebidensya. Tama. Nilinaw rin kung nasaan ang mga personal na gamit ni Cabral. Sa ngayon, nasa pangangalaga pa rin daw ito ng kanyang pamilya at hindi pa hawak ng pulisya. Gayunman, Actually, kung ganyan, though, respect pa rin sa family, kasi yun, nawalan sila ng mahal sa buhay. Pero, kung talagang, mahirap, Pero, lang ba, para mas mabigyan talaga nila ng, hustisya or ng paglilinaw, di ba? Yung pagkatsoge ni Yusek Cabral, di ba? Yung mga gadgets na yan, dapat nakasurrender na yan sa pulis, di ba? Kasi mahirap na, baka mapunta pa sa ibang tao yan. Di ba? Baka mapunta pa sa mga mastermind yan. Di ba? Knowing na ito nga, inaano sa balita na nasa family pa rin. Baka anuhin kayo ng mga mastermind na yan, wag naman sana. Di ba? Na napaka ma-impluwensya ng mga tao na yan. Willing tumodas yung mga yan para lang hindi sila mabuko. Di ba? Actually, sobrang delikado yung buhay nyo kung tutuusin. Di ba? Na panghahawakan nyo pa yung yung mga evidence na pwedeng makapag-link sa mga mastermind. Diba? So, dapat yung mga gamit na yan, nasa police na talaga yan. Like, ewan ko kung pwede bang i-forcefully nila na kunin yan. Gamitan nila ng puwersa na pagkuha yung mga evidence. Diba? Abot naman dun sa autopsy. Mas maganda talaga na i-autopsy nila si Yusek Cabral, para malaman talaga nila yung katotohanan. Diba? Tsaka yun nga, parang na-research ko naman siya sa Google na parang tinanong ko kasi doon na what if itong si Cabral is involved siya sa malawakang corruption, flood control dito sa bansa, 'di ba? Tapos parang biglaan yung niya, 'di ba? Na hindi natin alam kung intentional ba, may blackmail ba or whatsoever yung nangyari sa kanya kasi syempre yun nga, may person of interest yung driver niya, 'di ba? Is parang ang sagot doon, hindi daw pwedeng mag-refuse yung family ng autopsy, So parang pwede siyang na parang the family versus, 'di ba, the state, something like that. Kasi yun nga, hindi naman small issue lang yung
yung kay Cabral eh. 'Di ba? Kumbaga malawak yung ano. Kaya nga itong refusal ng family. Isa din to sa ano nakapag-push palalo kung bakit isipin ng mga taong bayan na baka fake death daw. 'Di ba? Or baka chinugi daw. 'Di ba? So, yan yung maiisip talaga ng taong bayan kung, hindi nila ipapa-autopsy yan. 'Di ba? Though nakakalungkot man, pero wala. Yun talaga yung kababagsakan yan, par. 'Di ba? Kasi, yun nga, involved kasi siya sa malawakang, scandal. 'Di ba? So, yeah, yun lang naman yung na-research ko dyan. Opisyal na itong hinihingi ng mga investigador upang maisama sa pagsusuri. Ang pagkuha sa mga ito ay dadaan sa tamang proseso upang masigurong maayos ang chain of custody at walang magiging issue sa paggamit ng datos mula sa mga gadget. Tama. Tungkol naman sa mga sinabing pagkukulang sa investigasyon, ipinaliwanag na ang ganitong uri ng pagkamatay ay automatikong itinuturing na crime scene. Dapat sana ay may sapat na panahon para sa masusing pagsusuri bago ibigay ang katawan sa pamilya. Sa kasong ito, Tama. mabilis na na-turnover ang labi kaya aminado ang mga autoridad na may mga hindi nasunod na hakbang. Dahil dito, mas naging mahigpit Talaga ba? Kasi talaga pare, research ko talaga siya par. Kung yun nga, involved talaga yung tao na yan. Parang no choice talaga. No choice talaga yung yung family, kundi pa-autopsy talaga yan. Especially, meron pa tayong need malaman Yeah. Parang na rin kasi yan consequences nung involvement ni Yusek Cabral. sila ngayon sa paghingi ng autopsy at DNA test upang mabuo ang buong larawan ng nangyari. May mga nagtanong din kung bakit hindi sapat ang pagkilala ng pamilya sa katawan. Ang sagot ng kalihim ay kailangan pa rin nilang maging maingat. May mga kaso raw na nagagamit ang pagkamatay para makaiwas sa pananagutan. Tama. Kaya kahit masakit para sa pamilya, kailangan pa rin dumaan sa siyentipikong paraan ang pagkilala upang walang puwang ang pagdududa. 'Di ba? Kamakailan lang meron tayong nakita na issue. Di ko lang sure kung si ba 'yon, yung si kalimutan ko, yung babae ba 'yon? Basta babae siya. Di ko lang sure kung yun ba yung babae sa PCSO na in-appoint ni Duterte or ibang babae yun. Basta some kind babae yun siya na parang pumunta siya ng ibang bansa at pineke yung death niya. So, kita nyo yung ganyan par. Pwede or applicable siya or, may instances talaga na nag-fake death yung tao. 'Di ba? Kaya nga ito sa issue ni Cabral, 'di ba, na parang walang nakakita nung pagkahulog niya kasi may driver nga pero umalis yung driver. Tapos ni-report, something like that. Tapos nagulat na lang tayo, lamog-lamog na. 'Di ba? Though hindi pala. Confirm na, 'di ba? Confirm na daw na si Cabral 'yon, si Yusek. 'Di ba? Pero yun nga, yung kasi, yung kay Cabral kasi, ang isa din sa tinitingnan nila is baka may foul play. 'Di ba? Or may ibang way ng pagkatsugi. Kaya yun nga, hinihiling nila yung autopsy. Pero yun nga, hindi rin natin talaga alam 100% talaga. 'Di ba? Na si Cabral na talaga yun. 'Di ba? Yeah. Tuloy. Tinanong din kung may natanggap bang banta si Cabral bago ang insidente. Meron yan. Ayon sa mga autoridad, wala raw ganitong impormasyon na ibinahagi ang pamilya o lumabas sa paunang investigasyon. Meron yan. I think meron yan. Malabong wala Malabong wala. Meron talaga yan para. 'Di ba? Siguro kung hindi alam ng family, 'di ba? Is baka na lang yan. Kay Cabral na lang yan. Sinarili niya. Baka dahil sa pagsasarili niya, 'di ba? Hindi niya nakayanan yung pressure. Kaya yun. Paman, inamin nila na ang kanyang pagkawala ay malaking dagok dahil siya ay itinuturing na may mahalagang kaalaman sa mga anomalya ng flood control projects at Tama. mga nakaraang taon. Dahil dito, iginiit ng gobyerno na ang investigasyon ay magpapatuloy. Ang Ombudsman at ang DOJ ay aktibong hinahabol ang lahat ng taong sangkot sa issue. Kahit may namatay na suspek, hindi raw ito dahilan para ihinto ang kaso. Susuriin pa rin ang daloy ng pera, ang mga ari-arian, at kung tumutugma ba ang mga ito sa legal na kita. Kapag napatunayan ang kasalanan, magpapatuloy pa rin ang pagbawi ng mga ari-arian sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas. Sa usapin naman ng ibang posibleng testigo, sinabi ng kalihim na may mga hakbang sila na ginagawa upang matiyak ang kanilang kaligtasan.
Sa ngayon, ang mga testigong mahalaga sa kaso ay nasa ilalim na ng protective custody ng DOJ. Layunin nito na hikayatin silang magsalita at makipagtulungan sa halip na matakot o umiwas sa investigasyon. Sa ganitong paraan, sinisikap ng gobyerno na ipakita na tuloy ang hustisya at hindi ito titigil kahit gaano pa kabigat ang isyong kinakaharap. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumilinaw na mas malawak pa ang saklaw ng kasong ito kaysa sa unang akala ng marami. Ayon sa mga autoridad, hindi pa rin maaaring sabihin kung may mga taong sangkot na hindi pa nahuhuli o kung may mga plano pa na hindi pa lumalabas. Hanggat hindi pa buo ang ebidensya at hindi pa natatapos ang pagsusuri sa lahat ng dokumento at galaw ng mga sangkot, nananatiling bukas pa rin ang maraming posibilidad. Isa sa mga binigyang diin ay ang dami ng mga proyektong kailangang siyasatin. Ayon sa pahayag, may tinatayang mahigit 42,000 proyekto ang sakop ng DPWH. Sa ngayon, ang iniimbestigahan pa lamang ay ang mga flood control projects. Ibig sabihin, napakarami pang hindi nasisilip at posibleng may iba pang detalye na lalabas habang tumatagal ang investigasyon. Dito pa lang, makikita na hindi ito mabilisang kaso at nangangailangan pa ito ng mahabang panahon at tiyaga. Napunta rin ang usapan sa mga pagkukulang sa unang paghawak sa ebidensya. Tinanong kung ano ang mangyayari sa mga taong nagkamali o nagpabaya. Ayon sa mga opisyal, tuloy-tuloy lang dapat ang investigasyon at walang dapat iwan na bahagi na hindi susuriin. Hindi raw ito ginagawa para manisi agad, kundi para malinaw na maunawaan ang buong pangyayari at mawala ang anumang hinala ng pagtatakip o pagtakpan ng katotohanan. Tama. Ipinaliwanag din na mahalagang masagot ang lahat ng tanong, lalo na ang tungkol sa sanhi ng pagkamatay. Kailangang malinaw kung may nagtulak ba, kung aksidente ba ito, o kung may sarili bang desisyon na ginawa ang biktima. Sa ngayon, puro haka-haka pa lamang ang Diba? So, para masagot talaga siya, par, need talaga siyang i-autopsy. Diba? Which is yun nga, hindi siya ibinigay ng family. Or ewan ko kung ano na yung update, kasi yung video na to is parang pa naman 7 hours ago ba? Or 2 hours ago, pero parang yung mga niya, info is parang mga 7 hours ago, something like that. Diba? Pero yeah, kung kayo ba yung family, 'di ba, ni Cabral, ba gugustuhin niyo na lang ba na wala na lang autopsy? Hindi niyo na i-make sure, 'di ba, na may something sa pagkasawi na 'yan. ikot, kaya mahalaga raw ang autopsy, DNA test at pagsusuri sa cellphone at iba pang gamit. Hindi man mababasa ang isip ng isang tao, posibleng may mga senyalis naman sa mga huling oras o araw nito bago nangyari ang insidente at iyon ang gustong makita ng mga investigador. Tungkol naman sa cellphone na napunta muna sa pamilya, nilinaw na hindi ito agad itinuturing na kontaminadong ebidensya. Susubukan pa rin daw ng mga eksperto na kumuha ng anumang datos na makakatulong sa kaso. Ang layunin, ayon sa mga autoridad, ay hindi para pagtakpan ang pagkakamali ng kahit sino, hindi para sa media, at hindi rin para sa pansariling interes, kundi para lamang sa katarungan at sa pag-alam ng tunay na nangyari. Sa usapin ng mga ari-arian na maaaring masangkot sa kaso, sinabi na ang ombudsman ang may kapangyarihan na magdesisyon kung paano ito hahawakan. Doon manggagaling ang mga hakbang para sa civil forfeiture kung kinakailangan at bahagi ito ng mas malawak na proseso ng batas na sinusunod ng gobyerno. Yun. Sa huling bahagi ng pahayag, kinumpirma rin ang mga kamakailang pag-aresto na may kaugnayan sa mas malaking investigasyon. Ayon sa kalihim, inaasahan na ito at hindi pa raw dito nagtatapos ang lahat. Posible pang may mga susunod na mahuhuli sa mga darating na araw o linggo. Sa ngayon, malinaw ang mensahe ng pamahalaan na umiikot na ang proseso, nagsimula na ang paghahabol, at unti-unti nang lumalabas ang mas malalaking detalye sa likod ng isyong matagal nang hinihintay ng publiko. Sa ganitong mga pangyayari, kayo ba bilang ordinaryong mamamayan, may tiwala pa rin ba kayo na lalabas ang buong katotohanan at mananagot ang lahat ng dapat managot, kahit gaano pa sila kalaki o kalakas sa loob ng sistema? I-share mo naman ang sagot mo sa baba at So, yun lang naman. Well, sa tanong na yun, kung naniniwala ba ako, of course, men. Naniniwala pa rin talaga ako na time will come talaga. Mananagot yung mga tao na yan. Diba? Kasi, men, hindi nila habang buhay may tatago yan. Or meron sigurong lulusot na habang buhay. Pero, syempre, hindi sila makakatakas doon sa kabilang buhay. Diba? Pagbabayaran pa rin nila yan. Diba? Di sila makakalusot dyan So, ito na yun par. Ito na yung issue about kay Cabral na anyways, Kalam PH, supportan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. So, ito na yung issue about kay Cabral na parang yun nga, nag-refuse yung family na ayaw nila na i-undergo ng autopsy yung si wife kasi yun nga, according kay husband, ayaw niya na parang ginaganyan-ganyan, hiniwa-hiwa, something like that pa. Diba? Kasi ganyan naman talaga yung autopsy, diba? Na parang bubuksan or whatsoever. So, ayaw niya makita yung ganon, gaganunin yung wife niya. So, given na yun, diba? Kahit sino naman siguro, diba?
Na hindi siya kahit sino eh. I think situational siya. Nakadepende siya sa sitwasyon. 'Di ba? Kasi isipin nyo to ha. Kunyari kayo, buhay ba kayo? 'Di ba? Tapos sa di malamang dahilan may tsumugi sa inyo. 'Di ba? Tapos ikaw lang nakakaalam. Ikaw lang nakakaalam kung sino tsumugi sa'yo tapos natsugi ka pa. So wala na ibang makapagsabi pa bukod sa autopsy. 'Di ba? Bali doon sa autopsy malalaman. Ikaw, papayag ka ba na habang buhay mo na lang, hindi, habang buhay, habang patay kasi patay ka na, 'di ba? So kahit nasa kabilang buhay ka na, hindi pa rin lalabas yung reason, 'di ba? Na parang yung tao na kumitil sa'yo, nakakapaglakad-lakad lang, 'di ba? Like malaya lang. Hindi nakukulong, hindi napapanagot. Of course, di mo gugustuhin yun, 'di ba? Na parang unsolved yung yung nangyari sa buhay mo. Kaya dito papasok talaga para na kailangan talaga ng autopsy. Ano nga, sabi ko nga sa inyo, nung ni-research ko siya sa ChatGPT, so hindi natin alam kung gaano ka-accurate yung ChatGPT, pero I think may point naman na kapag ka ganito nga, involved na yung 'di ba, especially blood control, 'di ba? Is some guy no choice daw yung family, 'di ba? Kundi under autopsy yan, especially kaduda-duda. Tinanong ko pa doon kung ano ba yan, family versus the people of the Philippines. Sagot naman ni ChatGPT na yes, something like that daw. So, yun. Pero narinig natin dito, 'di ba, na parang minadaling kunin ng family yung body. 'Di ba? So meaning kapag nakuha na nila yun, anuhin nila yun. 'Di ba? Baka i-cremate nila yon. So, madadala na ni Cabral sa hukay yung 'di ba, yung kasagutan. Especially dun sa kaduda-duda niya na na death. 'Di ba? Pero mas maganda sana eh kasi ito lang naman sobrang hirap nga. Sobrang hirap nga na talaga magpangalan, 'di ba? But ito lang kung malaman nila kung sino yung kung kunyari may foul play. Syempre magba-backtrack na 'yan. Titignan na nila kung sino yung pwedeng gumawa niyan. And then yun naman na yung tutugisin nila. Ito, hindi ko sinasabing ito talaga, pero what if yung driver, what if lang naman, yung driver yung may kagagawan yan. 'Di ba? So kapag nalaman dito sa autopsy na parang may force, something like that, na yun nga, pwedeng makapagpaturo sa driver. So if ever darating ang time na huhulihin yung driver, 'di ba? Meron na naman tayong lead na buhay. Bali tatanungin yung driver, ano yung motive mo, 'di ba? Sino yung nag-utos sa iyo? So parang ganyan. So parang makakabangon ulit tayo or parang magbabacktrack lang tayo tapos patuloy na naman, 'di ba? Sa investigation. So parang ganyan ka-importante yung autopsy dito kay Cabral. Tapos yun nga yung ewan ko kung credibility ba yan or yung image ng family or kung gusto nyong yung image ni Cabral is makabawi-bawi pa. 'Di ba? Dapat tanggalin nyo yung nasa isipan ng tao na fake death yung nangyari kay Cabral. 'Di ba? So parang yun na lang yan eh. So meron ako nakita dito na nag-post si Robin Padilla. 'Di ba? Na parang sobrang concern niya kasi, 'di ba? Basahin ko na lang sa inyo. Kasi syempre i-connect natin 'to sa past administration. Ano ba kayo? Diyan tayo 'di ba? I-connect talaga natin 'yan. So according kay Robin Padilla, Senator Robin, mga kababayan, tunay bang iniwan na tayo ng ating pagkatao? Isang buhay ang nawala, maaari bang magpaka-Diyos muna tayo sandali kahit ilang araw lang at makiramay sa isang pamilya na nagdadalamhati. Hayaan muna nating maging tahimik at matapos ang mga nais na investigasyon sa katawan bago tayo magpasiklaban sa mga pahayag at panghusga. So ang issue kasi dito, 'di ba? Yung family kasi nag-refuse na sila na i-autopsy. Diyan lang naman mas lalong 'di ba? Pumutok yung usapan na parang no, 'di ba? Dapat i-autopsy yan kasi may tinatago ba kayo? 'Di ba? So may din yung family 'di ba? Though yun nga, mahal din kasi nila pero wala silang magagawa dito Kasi kung totoong involved talaga to si Cabral, involved ba? 'Di ba?
is parang consequences na lang talaga yan par ng ginagawa niya. I think parang ano nga yan eh, magiging aral yan sa ibang mga kurakot na mga officials, mga kurakot na politiko na magiging ganito pala yung death ko pagdating ng araw. Pagpipiestahan ako, di ba, masisira yung pangalan ko. Parang consequences to eh. Especially ngayon, yung tao talaga is parang, ewan ko kung ano, what, parang pagod na, di ba? Pagod na maawa. Something like that. Kasi parang ilang dekada naman tayong ginuugag. Di ba? Tsaka, nako, kung i-connecta natin to dun sa war on drugs kay FPRD, as if naman, di ba? Di ba? So, meaning, kayo din dati, or yung past administration, di ba? Hindi na sila nagpakamakajos dati. Ay, nagpakamakajos ba sila dati? Di ba? Pinakinggan ba nila yung mga family ng victim? Yung kay Kian de los Santos, di ba? Binigyan ba ng respeto ng mga DDS yun? Hindi, di ba? Kahit nadamay lang yun. May nakinig ba? Di ba? Tinatag pa nga si Kian na some kind ano siya eh. Di ba? Addict siya, something like that. Hindi pinatahimik si Kian para. Di ba? Hindi pinalagpas ng mga DDS yun. So parang ang weird, di ba, na galing na naman sa kanila yung panawagan. Kung may kasalanan man sa bayan si Ginang Cabral, ang kanyang pamilya ay wala. Sana hanggat wala pang confirmation sa mga well-publicized na mga hinala at investigasyon, maaari po bang bilang mga tao ay makiramay muna tayo sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtahimik habang inaantay ang resulta ng mga pagsusuri. Yun nga no, ang issue nga talaga dito par, is yun nga yung family. Nag-refuse kasi sila ng autopsy. Diba? So meaning kung sasabihin mo na manahimik muna tayo, so parang pinapayagan na lang din natin na okay, wag na yung autopsy, kawawa naman yung family. Diba? Yun nga sabi ko nga sa inyo na parang consequences na yan kay Cabral. Kumaga, yung family niya is wala talagang magagawa dyan kasi ano naman eh, choice naman ni Cabral yan dati nung buhay pa siya eh. Diba? Consequences na talaga yan par. So, hindi naman sa gusto din namin na parang ipitin si Cabral, diba, na yan yung gusto talaga namin eh, hiwa-hiwain yan, something like that. Huwag irespeto. Pero ano tayo eh, may hinahanap pa kasi tayong katotohanan eh. Diba? And then yun nga, concern or ano lang naman talaga yung taong bayan kung may tsumugi ba dyan. So meaning, kung meron tsumugi dyan, wala talaga. Meron talagang napakalaking mastermind sa likod niyan. Diba? Kasi nagkapatayan na sila pare. So yun, investigation na maaaring tayo ay makiramay muna sa family. Goods naman yung ano, gusto ni Robin ano, pero sana inano din nila dati yung ano nila. So, magpakatao po muna tayo dahil ang talim ng ating dila hinala panghusga ay taliwas sa imahe na paparating na Pasko ng mga Kristiyano at katuruan ng Islam sa talim ng dila. So, yeah. Ako naman pa hindi ko naman hindi ko naman talaga hinuhusgahan si Cabral, 'di ba? Na parang daswerb, 'di ba, na mamatay ka sana. Yung yung wish nga ni Cara David, parang hindi ko nga yun totally sineryoso talaga eh. 'Di ba? Kasi ang pangit naman na seryosohin mo yung may matsugi pero yun nga, kung mangyari na siya para wala talaga. Consequences na talaga yan. Sabi natin, what if kinuha mismo ni Cabral yung buhay niya dahil sa pressure hindi niya nakaya? Consequences niya na yan. 'Di ba? So parang decision niya na yan. So, ba't parang kasalanan pa namin na magtatanong pa rin? 'Di ba? Kasi ito yung mga tipong talaga eh. Ito yung mga tipong kasalanan talaga na kahit death, 'di ba? Kahit kamatayan ay hindi pa rin sila malilinis. Ito yung ito yung pinaka point ng ng galit ng taong bayan. Especially sobrang tagal na tayong inuugag ng sistema. 'Di ba? Kaya nga nung nag-wish si Cara David na lahat ng kurakot mamatay na kayong lahat. Sobrang daming natuwa par. Nag-viral yun. 'Di ba? Kasi ganun nakalaki yung galit ng taong bayan, ganun nakalaking tiwala yung nawala sa taong bayan.
'Di ba? Ganun na kalaki. So meaning, yung mga nangyayari dyan, though, yun nga, nakakalungkot man, manhid na. 'Di ba? Pero, wala. Consequences na lang talaga yan. And then, hindi mo talaga mahahawakan lahat ng ng isip ng tao. 'Di ba? Especially ngayon na grabe yung galit nila. 'Di ba? Kasi isipin nyo, dahil sa mga pinagagawa nila ng mga pangungurakot dyan, mga, sa pagmura, ng mga PI ng mga tao na yan, DPWH, flood control, mga flood control na mga nasira, mga flood control na umapaw. Yung flood control sa Cebu, ilan yung namatay? 'Di ba? Do you think enough yun? Do you think yung death ng mga involved dyan is enough na kabayaran doon sa mga death din ng mga mga kababayan natin? 'Di ba? Na nasawi dahil sa kababayaan, dahil sa korupsyon. 'Di ba? Kaya di mo rin masisisi yung taong bayan talaga na yung galit nila is magpatuloy pa rin. Especially yung mga taong namatayan talaga. 'Di ba? Di mo mawawala sa kanila yon. Siguro parang na lang yan, consequences na lang yan ng mga kasalanan nila. At magiging na rin yan, magiging lesson na lang din yan, 'di ba? Sa mga nangungurakot pa dyan. 'Di ba? Na ganito talagang mangyayari sa inyo. 'Di ba? Like kahit hanggang hukay talaga. 'Di ba? Pagbabayaran nyo talaga. So parang ganyan. 'Di ba? Like kahit hanggang hukay talaga, di mo to matatakasan. Kahit hanggang kamatayan, di mo to matatakasan. 'Di ba? Parang yan yung nangyayari ngayon. 'Di ba? And me and myself, parang ayaw ko rin ng ganyan. Pero yung sa mga kababayan natin, di na natin hawak yung nila eh. 'Di ba? Sa kanila na yan. So kayo, anong masasabi niyo dito about dito sa sa parang autopsy? Payag ba kayo na i-autopsy si Cabral para malaman talaga natin kung meron bang sa kanya, or parang gusto niyo na lang ding ibigay, 'di ba? Yung kay Cabral na since wala na siya, 'di ba? Is okay na lang 'yun. Hanap na lang tayo ng ibang way para malaman yung mga mastermind. 'Di ba? So, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yun sa comment section. So, yeah. Siguro, disclaimer na lang siguro sa mga opinion ko dito. So, kung hindi nyo siya nagustuhan, okay lang. Diba? Kayo, malaya din naman kayo magbigay ng opinion nyo dyan sa baba. So, that's it. So, anyways, Kaalam PH, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino ICs. Yeah.